Kawikaan 26 verse 11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan, tulad siya ng aso, ang suka ay pinabalikan. Pasintabi sa mga madidirihin at mahihina ang sikmura. Pero yun ang totoo. Ang aso, pag isinuka na niya, kakainin pa rin yan. Nakakadiri lang, di ba? Pero pag pinansin niyo yung aso, ganyan ang gagawin niya. Ginamit ito ni Haring Solomon to compare yung foolishness sa buhay ng isang tao. Kung paano daw yung mangmang ay hindi na natuto. Pabalik-balik siya sa kanyang mali, katulad daw ng aso, pabalik-balik sa kanyang isinuka. Para lang yung baboy. Yung baboy, linisin mo ngayon, paputiin mo siya, mamaya hihiga uli sa kanyang koral. Kahit anong gawin mo sa baboy, baboy nga eh. Diba? Kahit linisin mo ng linisin yan, hihiga pa rin siya dun sa kanyang koral. Ganon ang maraming mga tao because of their foolishness. Because foolish people repeat the same mistake over and over and over and over and over and over again. Yung paulit-ulit, ulit-ulit na pagkakamali, ang tawag ni Haring Solomon doon, foolishness. Kamangmangan. Kasi in other words, hindi siya natuto, wala siyang natutunan sa kanyang pagkakamali, kaya paulit-ulit-ulit niyang ginagawa yun. Why people repeat the same mistake over and over again? Number one, because we are weak. Diba? Kasi kung strong tayo, hindi natin uulitin yun. Diba? So kapag pinaulit-ulit mo ang kasalanan o maling ginagawa, ang tawag doon, you are weak. Minsan kasi akala natin we are strong. Kasi nag-church tayo, kasi may ministry tayo, kasi active tayo. Pero pag dumating yung tukso at pagkakamali, bigla na lang tayong nadadapa. Kaya ang ending, paulit-ulit nating nagagawa ang pagkakamali because we are weak. Kaya nga dapat nagpapalakas tayo para maging strong at hindi tayo umulit sa mga mali. We are hard-headed. Matitigas kasi ang ulo natin. Kaya kahit pagsabihan kayo, uulit-ulit kayo. Diba? Na high blood ka, pinagsabihan ka na ng asawa mo, ng anak mo, tigilan mo ng kakakain ng mga bawal. O matigas ang ulo, ayun, na-stroke o kaya natuluyan na. Kasi matitigas ang bungo. Matitigas ang ulo ng tao. Kaya yung mali, uulit-ulitin pa rin. And of course, yung pinakamalala, because we are foolish. Yun ang pinag-uusapan natin. Kasi may kamangmangan sa buhay natin. Kaya ang ending, uulit-ulitin natin ang pagkakamali. Listen mga kapatid, committing mistake is acceptable because no one is perfect. Kahit nga ang Panginoong Jesus, hindi siya nanguhusga eh. Di ba may isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, gustong batuhin ng tao, pero nung sabi niya, sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Lahat nag-alisan, nagpulasan. Anong sabi ni Jesus sa babae? Ako man, hindi na kita hahatulan. Hindi kita hahatulan sa iyong ginawa. Pero may reminder ang Panginoon. Huwag ka lang uulit. Diba? Dahil pag inulit mo yan, talaga mababato ka na sa susunod. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Repeating the same mistake over and over again is foolishness. Hindi masamang madapa. Parte ng buhay natin ang madapa. Sabi nga ng matatanda, pag nadadapa ang bata, bayaan mo, parte ng paglakihan. Walang batang hindi nadapa, tama? Parte ng paglaki ng tao yan. Ano po? Pero yung paulit-ulit kang nadadapa, tapos same place pa, same kanal, same butas, doon ka paulit-ulit na nadadapa, may tawag doon. Anong tawag doon? Bahala kayo kung anong tawag doon, ha? Ano? Yung taong nadapa, acceptable yon, natural yon. Kasi wala namang hindi nadadapa. Pero yung same butas, same kanal, doon ka pa ulit-ulit na nadadapa, bahala ka kung anong tawag sa iyo. Ano? Pero sa Bible, mas magandang pakinggan, you're foolish. Diba? Pag tinagalog mo na yan, medyo pangit na siya. Ano po? Hindi naman natin maiiwasan na maloko tayo. May scam, pero kung paulit-ulit tayo naloloko, paulit-ulit tayo na-scam, may tawag doon. Sabi nga ni Shakespeare, will you allow the same snake sting you twice? Hindi ka na natuto pag ganun.
tinuklaw ka na ng ahas, yung same ahas, yung pa rin ang tumuklaw sa'yo. Aba, foolishness yun, sabi niya sa atin. Mistake happens every day, but you need to learn from it. Gumawa ka ng mali, nalaman mo ng mali, may consequence pa yung ginawa mong mali, tapos inulit mo pa, hindi ka natuto. Kamangmangan yun. Nagdusa ka na, gusto mo magdusa ka ulit. Naghirap ka na, gusto mo maghirap ka ulit. Para lang yung mga, halimbawa, mga nagbibisyo. Di ba yung nagbibisyo? Naninigarilyo, nagiinom, tapos biglang nagkasakit. Nagkaroon ng malalang sakit. Sabi ng doktor, tigilan mo yan, or else mamamatay ka. Anong gagawin niya? Titigil yun. Hindi na magiinom, hindi na maninigarilyo, hanggat may sakit. Tama? Pag gumaling, ano gagawin? Balik uli doon sa kanyang bisyo. Na-aksidente. Nag-drive kasi ng lasing. Habang nasa ospital, di na ako mag-iinom. Pero nung magaling na, balik ulit. Nakulong. Marami kaming ganyan sa mga bilangguan, mga kabadid. So, nagtuturo kasi kami sa mga bilangguan. So, pag nagtuturo kami, mababait naman talaga sila. Habang naroon. Tapos, lalaya sila. So, tuwan-tuwa kami, nakalaya na. After a few weeks, months, balik yata. Balik ulit. Walang natututunan. Pero yun ay mga iilan lang naman yung gano'n. Pero majority naman mga nagbabago. Nakakatuwa nga. Isang beses, last month, nagpunta ako ng SM Angono, biglang may nakakita sa akin. Hindi ko naman masyadong kilala kasi pag nagpupunta ng kulungan, di mo naman makikilala lahat kasi sobrang dami nila. Kinamayan agad ako. Pastor Francis, sabi niya, opo, ako po'y galing sa kulungan. Isa po ako sa mga natuturo. Ganun po ba? Ganyan-ganyan. Tuwan-tuwa siya. Talaga namang ibang-iba itsura niya. So, nakakatuwa yung ganun. Na ngayon po'y nag-church na po ako. Ganyan, etc., etc. Some point lang natin, mga kabadid, maganda yon, hindi na siya babalik. Pero maraming mga tao, pag umira lang kamangmangan, pabalik-balik sila sa kulungan. Diba? Kaya nga may dala ko ng mga gawa nila. Sasamantalahin ko lang. Yung mga nasa baba, gawa nila yon. Bumili kayo. Alam ka naman, ibalik ko pa yun sa kulungan. Sa halip na manghingi sila, may ikapalit yung hihingin nila. So bumili kayo, ubusin ninyo yan, ha? Yung nasa baba. Yun po yung mga gawa ng mga preso. Galing sa mga sachet ng kung ano-ano. Kaya minsan manghingi ako ng mga sachet sa inyo. Tapos dadaling ko roon. Yung mga sachet, halimbawa, shampoo, kopi ko, mga ganyan. Mga sachet. Tapos ang gagaling. Nagagawa nilang wallet, etc., etc. Doon nasa baba. So, na-scam na, pumasok uli sa scam. Naloko na, nagpaloko ulit. Like Samson. Alam niyo ba si Samson, isa sa kanyang pagkakamali na paulit-ulit niyang nagagawa? Alam niyo kung anong scene niya? Na paulit-ulit niyang ginagawa, repeating the same mistake. Kaya nga foolish, itong si Samson, malakas lang siya pero mangmang. Alam niyo kung ano, chick boy kasi yung si Samson. Very strong siya, baka poging-pogi yan. So alam niyo kung saan siya nagkakamali? Kasi ang pilit niyang gustuhin, yung mga hindi nila kalahi, mga Pilistea. Pinagsabihan na siya ng tatay niya, ng nanay niya, taga rito ang piliin mo. Hindi, sabi niya, gusto ko mga Pilistea. Lahat ng babae na kanyang inibig, lahat yun ipinahamak siya. At ang pinakahuling nagpahamak sa kanya, si Delilah. Paulit-ulit na niloko siya ni Delilah, sabihin mo sa akin kung anong lakas mo. 3 times. Hindi natuto itong si Samson. Binigay pa rin niya ang sekreto ng kanyang lakas. Ayun ang nangyari, nagupitan siya ng buhok. So ang ending, humina, nadakip, natalo ng mga kaaway kasi mangmang siya. Diba? Malakas siya pero mangmang siya sa pagdating sa pag-ibig. Diba maraming ganyan? Matatalino pero mangmang pagdating sa pag-ibig. Paulit-ulit ng niloloko pero tinatanggap pa rin. Si Samson sobrang lakas pero mangmang sa ganitong bagay.